ko bang sasabihin sa'yo na kapag kanang kamay ang kinakailangan gamitin, kanan ang gagamitin mo? Opo. Opo ka ng opo. Pero kapag hindi ka napapansin, kaliwa rin ang ginagamit mo. Sige, Kainat, tayo aalis na. Silyo, hindi kaya. Ano ka ba naman? Hindi ba't yan napag-usapan na natin? Kasi kinakabahan ako eh. Baka kumapano tayo. Huwag kang matakot. Marami tayong aalis. Sigurado ka ba naman may pupuntahan tayo? Huwag kang magkalala. Ang sabi sa akin ni Paring Husto, doon sa Hacienda San Bartolome, mataas magpasweldo sa mga labrador, libre bahay, at may eskwelahan pa para sa mga bata. At kung mangungutang ka, mababa ang patubo. Hindi pares dito. Namistulang hayop ang trato sa atin ni Don Luis, pati ang kanyang mga tapuhan. Siya kain at makaalis tayo. Si Basilio ay isa sa mga matatandang labrador sa hacienda. Masipag. Ginagalang ko siya. Kaya walang rason at ang kanyang mga kasama. Pero ano naman ang gagawin ng gwardiya ko? Hindi lang sa kaalaman nyo na hindi lang ni minsan pinasok ang ating hacienda ng mga magnanakaw ng hayop. Kaya, kung meron silang makitang gumagala-gala ng gabi, gagawin nilang nararapat nilang gawin. Inuulit ko, malungkot ang nagyari. Hindi lamang para sa inyo, kundi para sa akin. Ngayon, lahat ng namatayan, makakatanggap kayo sa akin ng konting pampalubag-loob. Ito naman si Pepe. Alang-alang kay Basilio. Magmula ngayon, hindi ka na magtatabas ng tubo. Dito ka na madedestino kay Mr. Davis. Davis? Yes, sir. Take care of this boy. Sana, para maiwasan ang nangyari kagabi, kung may balak kayong lumabas ng hacienda, maggala, magpaalam muna kayo sa akin. O kaya, kay Mr. Merrill. Yun lang. Makakawin na kayo.
dry as a bone. A little oil will fix that right up. This one's better. Get out of my way, you goddamn goo-goo! All right, what's the problem, Merrill? Tell your pet monkey to stay out of my way. Don't call a kid a monkey. He is one, isn't he? The hell he is. I'll prove it to you. Come on, Goo-Goo, do your thing. Kongboy! Iwan namin sungay! What did your pet monkey say? You better get out of here, Merrill. And stay away from my boy. You're beginning to sound like a lover. Get out. You certainly are a monkey lover. I like monkeys too, but mine are all female. Don't mind him, Pepe. He's nothing but a mad dog. Anong mad dog? Hey, forget it, huh? Hi, Pepe. You still working, huh? Yes, sir. I see you like that gun. Hmm? Yes, sir. Maganda. Very nice gun, sir. Maganda. But, there's a nicer one. Nice? Yeah, it's the latest. Look, come on, I'll show you. This is a .45 caliber automatic pistol. It's the official sidearm of the United States Army, and it's the most powerful handgun in the world. Only apart from blowing a big hole in you, it'll knock you flat on your popo. Now, if you're interested in learning about guns, there's a couple of things you should learn. One is maintenance and safety. Now, the second one, this is very important. You never pull a gun unless you intend to use it. You got that? Works. This here's what we call a magazine. You place the bullets inside the magazine. It takes 7 bullets. Once the magazine is loaded, you simply slide it into the gun, lock in position. Okay, now the gun is ready to use. Just for now, though, I'll take the magazine out. That's the first lesson in safety. You pretend the magazine is still there. You cock the gun. It's ready to fire. You want to try it? Come on, pull it. Nangyari yung kabyawan? Ako po. Hindi ba alam na bawal magkabyaw maliban sentral? Sa sariling gamit lang po namin ito eh. Shut up! You're a good-looking witch! Perhaps we can overlook this. If... You got them! Kayo, wala na dito! Pagkapitawan ako! Tayo ka lang!
Magagitanin mo ko! I don't want to kill him. I'm being a nice man. You illegal millers forced me to do it. Come on, guys. Let's get out of here. Pepe! All right, Pepe. Where's my gun? What gun, sir? Pepe, the 45, the one I showed you. There, sir. But, Pepe, Inside, sir. there's no gun in there. Look. Here, sir. I'm sorry, sir. I cleaned the gun and fixed the table, sir.
It's all right, kid. Forget it. Only next time you want to clean a gun, come around here and I'll show you how. To take it apart, you press that in there. There you go. It's all ready for cleaning. Now let's see if you can put it back together, huh? Me? Sure, why not? How? You'll never learn unless you try it. Come with me, you bitch, or I'm gonna kill you. Come here, bitch. Magpapitiwan mo ako! Tulungan niyo ako! You bitch. Pepe, tulungan mo ako! You little monkey! You're not only a monkey, you're also a thief! Where did you get that gun? Magkano ka? Kaunggoy! Oh, the little monkey would like to learn how to play with guns. I'll show you a trick or two about guns. We'll count to 3. 1, 2, 3! Pepe! Pinatay mo si Mr. Merrill. No! I saw it! Run, Pepe, run! Hold it. Oh, wait. You, get out of here. Pepe? 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 Bakit? Inay, nakapatay ako, inay. Ha? Sino? Magkano eh. Minura ako. Ang sabi sa akin, unggoy! Unggoy! Inang mahabag. Bakit mo ginawa yun, anak? Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko yung ano gustong gawin niyo, inay. Yung magkano ho? Salbahe! Anong gagawin natin ngayon, anak? Kanding!
Salamat, Pepe, dumating ka. Nagbabanta ang mga tauhan ni Marcambo. Nasusunugin ang aming baryo kung sakaling hindi namin ibibigay ang kanilang kailangan. Tulungan mo kami, Pepe. Alam mo namang mahirap lang kami. Hindi namin kayang ibigay ang hinihingi nila. Ayaw naming matulog sa bahay ng Buena Vista na ngayon ay walang nakatayo ni isang bahay. May nasaktan ba sa inyo? Wala, Pepe. Pero may dinlas silang mga babae. Nasaan sila? Nasa likod ng loob ng simbahan. Nagiinuman. Bago tayo bumalik muli. Kasi naman, makabusog tayo. Hindi na sa pagkain, sa lahat ng bagay. Masabi mo naman, Beto. Ayaw natin na mabigat at bitbitin. Maraming magkagalang. Pero, may alaga ha. Alam niyo yan. Pero ito, kahit na mabigat, kaya kong bitbitin. Kapag pa kita hinihintay, Naantala lang ako yun sa bayan ng Ambling. Hindi mo mayaalis sa isang ina mag-alala. Kumain ka na ba? Oo. May mainit na sa labat dyan. Kukuha lang ako yun. Alam mo, Pepe, nalalaman ko kung saan ka nang galing. At wag mo sanang isipin na ako'y nag-iimbot sa ginagawa mong pagtulong sa mga taong nangangailangan. Hindi naman. Kaya ko lang naman sila tinutulong. Maaari kang mapahama ka, hindi ba? Oo. Pero... Bakit hindi mo isipin ang iyong sarili? May sarili kang buhay. Yan ang intindihin mo. Inay, ba't kayo nagsalita ng ganyan? Ang tungkulin mo bilang isang anak ay matagal mo na nagampanan. Labis na nagawa mo para sa akin. Ngayon, bakit hindi mo gawin ang iniutos ng iyong kalooban? Huwag ko yun, Inay. Pepe, ako'y isang ina. Taro ko ang iyong kalooban. Alam ko, matagal mo nang gusto magbalik sa asyenda. Bakit hindi mo gawin yun? Hindi ko kayo Huwag mo akong intindihin, anak. Hindi ako pababayaan ng ating mga kapitbahay. Ang mahalaga, iba-isa katuparan ng iyong mga balak. Patid ko na ang gagawin kong pagtulak sa iyo ay maaari magkikahilan ng hindi na natin pagkikita muli. Kung yan ang magiging kabayaran ng iyong pagtulong, yan ay tatanggapin ko.
Bigyan mo ng katarungan ng pagpatay sa iyong ama at pati ng mga taong naaapi. Lumakad ka na at samahan ka ng aking mga dalangin. Ito yung bahay na sinasabi kong titirahan natin. O, Romeng! May bakante pa ba dyan? Meron pa. Gusto na uli. Oh, teka na. Tuloy tayo. Alam mo dito, sa taon eh. Dito kami tumutuloy. Mura kasi dito. Badong, magandang hapon po, Mantino. Magandang hapon naman. Marami ho kami ngayon. O, pwede pa ba? Pwede pa. Pero hindi na 2 piso ngayon. 2.50 ang bawat isa hanggang sa matapos ng tapasan. Algato ho. Dodong, tamang-tama ang dating nyo. Bukas na ang tanggapan ng sakada. Sana kaya, tumuli kayo para makapapahinga. Ha, sino? Hindi kayo. Sige, sige. Dodong! Kala ko ba nagkasawa ka na? Jesus Mariusip. Po, pwede ba naman ako mag-asawa? Eh, alam mo naman palipat-lipat ako ng bayan. Kung saan mayroong tatabasin, doon ako. Dong, dito kayo sa loob. Ang father na lihokin ko. Taga na ako. Na kayo, mga kasama. Ha, Romeng. Tagal tayo din nagkita. Magpintuan mo na tayo. Romeng, kumusta ang palakad dito sa mga tapado? Naku, buti na lang sa wala. Ang araw nung buhay pa si Don Luis, sobrang higpit eh. Ngayon, si Senyorito Dante na. Sabi pa nila, mas masahol ka. Oo nga, pero wala tayong pakialam dyan. Sakada lang tayo rito. Hindi naman tayo mga labrador sa asinda. Kagaya ko, kung mayroong tatabasin sa asinda, naroon ako. Pagkatapos, layas na. Bagay, tama si Dodong. Pero wala na tayong pakialam doon. Rillo, saan na sila doon sa hapunan? Pag na kami sama sa punan, sa karinderya na kami kakain. Oo, baka gusto mo lang makadala kila Teresa. Teresa, bigyan mo ako ng isang postang isda at saka isang kanin. Hoy, Mong! Dudong, Nauna ka pa sa amin ah. oo, gutom na ako eh. Magandang gabi siyo, Teresa. Uy, Dodong! Kailan ka pa dumating? Kanina lang. Naku, kaibigan, pag natikman mo luto rito, hindi ka nakakain sa ibang karinderya. Siya nga pala, Teresa. Kaibigan ko si Silmo. Teresa? Siya nga pala, nandiyan ba sa loob? Nasa loob. Palabasin mo naman para makilala ng kaibigan ko. Sandali lang ha. Ate Salud, narito si Ang ganda ni Dodong oh, may Teresa, no? kasama. Kahawig niya si Salud. Ate Salud, Alam mo, Silmo matagal ko nang niligawan si Teresa. Hanggang ngayon, hindi pa ako sinasagot. Yan ang dahilan, kaya hindi pa ako makapag-asawa. oh bakit? Si Dodong andyan, may kasama. Oh, ano Dodong, kumusta ka? Mabuti. Siya nga pala, si Silmo, kaibigan ko. Siya si pinagmamalaki ko nga rito luto mo eh. Anong gusto mo, Silmo? Ah, sige, maupo muna kahit paghahanda ko kayo, ha? Dito na tayo. ako kape. Parang gusto mo wala. Sagutin mo lamang ako, Teresa. Hindi ka na magtitinda tulad nito. Eh, ano naman ang gagawin ko? Magtabas ng tubo. Hoy! Sino tinatawanan nyo? Sino ba kayo? Mga sakadas po, Mang Damian. Mga sakada pala eh. Ba't hindi pa kayo mauwi? Maaga pa listahan bukas ah. Ah, Damian, nagkakatuwaan lang kami dito. Eh, baka sila mahuli sa trabaho. O sige, umuwi na kayo. Salud, lista mo muna ito. Bukas na ang bayad. Oo. Mang Damian, tuloy na kami. O sige. Pasensya ka na, Salud. Akala ko nanggugulo yung mga yun eh. Pwede ba bigyan mo kami ng baso at mapupulutan? Magsitahimik kayo! Lahat ng tatawagin ko pangalan. Magsipot na rito. Ricardo Pachalo. Ito po. Arturo Manalo. Po. Abelardo Santos. Po.
Mauro na Bea! Ho! Nanong Granel! Ito ho! Cesar Batumbangal! Ho! Dodong Dagundong! Ho! Romy Pineda! Ho! Edmundo Bilalam! Ho! Antonio Rios! Ho! Federico Ilagan! Ho! Nando Cabayan! Ho! Lino Balbin! Ho! Anselmo Santos! Nestor Utes! Benjamin Dugong! Narito po! Ikaw, ano pangalan mo? Opo. Sige, saan ka? Sige! Ikaw, ano pangalan mo? Nosmio. May asawa? Sige! Ano pangalan mo? Romeo. Sige, saan ka? Taga-kabilang bayan po. Ano pangalan mo? Selmo Santos. May asawa? Wala. Orlando Gastan! Mawalang galang ho sa inyo. Matagal na ho ba kayo nagtatrabaho dito? Naku, ma'am. Dito na nga pumuti yung buho ko eh. Kamusta naman ang buhay dito? Eto, kailangan magtsaga tayo magtrabaho para matawid ang buhay ng pamilya. Eh karamihan nga, dito na sila tumanda at dito na lang halos nalibing. Saan naman ho ang sementeryo dito sa loob ng asyenda? Dati sa dakong Hilaga. Pero ngayon, wala na. Ginawa ng tubuan ng dakong yun. Ano naman ho nangyari sa mga labi ng mga linibing doon? Wala na. Eh, teka, ba't mo naman na itatanong? Wala ho. Kasi ho, meron akong kamag-anakan na nalibing dito nung araw. Hindi po! Wag po! Maawa po kayo sa akin! Ang tagatang pumulong kaya ako nagpapahinga! Hindi po! Wag po! Maawa po kayo sa akin! Hindi po! Wag po! Hindi po! Yan ang sinasabi ko, ma'am. Ang kahigpitan dito sa loob ng asyenda. Nagtataka ako sa inyo. Bakit dito kayo nagpupumilit magtabas eh? Hoy! Ayun niya! Kayo niya! Suma kayo! Pero ito talaga totoo. Dito sa bayan ng Del Pilar, ikaw ang pinakamagandang dalaga. Damian, baka naman kung ano makarating kay Alcalde niyan. Eh, ano kung makarating kay Alcalde? Binata naman ako. Si Salud, dalaga naman. Kung sa bagay, si Damian lamang ang taong pinagkakatiwala ni Don Dante. Si Don Dante ang magiging ninong natin pag kinasal na tayo. Salod, nandito na naman kami. Mayroon ba tayong ulam dyan? Oo, marami. Gutom na kami. Hoy! Bakit si Salud pa ang tinawag mo? Hindi mo ba nakikitang kausap ko siya? Nandiyan na ba si Teresa? Pasensya ka namang Damian, hindi ka namin nakita eh. Anong hindi nakita? Damian, sila mga sakada nagkakatuwang kagabi. Bakit ba gabi-gabi nandito kayo? Kasi ito lang pinakamalapit na karinderya sa tinitirhan namin. Ano? Sige, doon kayo! Damian naman! Sige, doon kayo! Alam niyo ba ang mangyayari kung matapos at umalis sa mga sakada? Maatraso ang pagkabyaw ng tubo dahil hindi kaya ng mga labrador natin. At ang isa pa, kung mabalitaan ng ibang sakada na napakalupit ng mga tauhan ko rito sa asyenda, sino pa ang paparito para magtawas? Gamitin niyo ang isip niyo paminsan-minsan. Maghahambog lang kayo sa bayan eh. Gagawa pa kayo ng permisyo. Ano? Nakatagpo ka, no? Mabuti nga sa inyo. Wala naman kaming kasalanan. Yung mga sakada ang nag-umpisa. Kilala ko ka lang yan. Mapaggawa ka ng katarataduan.
Sabi mo kaya, nakawala ng mga sakada. At pabalikin sila sa trabaho. Sige, pasok, pero huwag kayong magtatagal. Silmo, sila Salud. May dala kaming pagkain para sa inyo. Salamat, Salud. Hindi ka na sana nag-abala. Tamang-tamang dating nyo. Gutom na ako eh. Salamat, Teresa. Sabi ko na ba't hindi mo ko pababayaan eh. Aba, sinama na ako ni Ate Salud dito Salud, ikaw na sana ang bahala magpasensya sa nangyari kagabi. Wala naman kayong kasalanan sa nangyari Ang damihan nyo lang naman ang madalas gumawa ng gulo. O sige, iwan ko itong pagkain nyo rito. Pagdamutan nyo na lang. Palabasin mo ang sakada niyan. Ang mga sakada, palabasin mo. Susunod. Pagtanggol ulit kayo. Huwag kayo malapit sa kulungan. Kasing huli ka lang sa trabaho nyo. Salud! Ano ginagawa mo dito? Nagdala ako ng pagkain para sa mga kaibigan ko sa kada. Pepe, anong kasalanan ng mga tao? Nanggulo ka, Alcalde. Hindi ko. Sila ko ang inaway. Sino kalaban nila? Sila damihan mo. Sige ho, Chok. Tuloy lang ho kami. Pepe, bakit sila lang tinulong mo? Hindi pati kaaway. Bakit? Takot kasi ninyo, Dante? Dapat pare-pareho tingin mo sa tao. Konting trabaho para kumita, pupunta kay Teresa, kay Salud. At makapagbihis, masyado ka naman pakalamiro. Hoy! Kagabi naunahan mo ko. Pero ngayon, pinagandaan na kita. Titingnan ko lamang kung gaano katatagal. Mabutit naririto kayo, Hepe. Narinig niyo naman ang sinabi niya. Hinahamon niya ako eh. Hindi niyo ba maaris ang pagsabihan? Kung ayaw mo lumaban, humingi ka na lang ng tawad sa kanya. Ba't ako hihingi ng tawad? Sila naman ang... Talagang nagtatapang-tapangan ka, no? Hindi, Hepe. Nakita niyo naman, hindi nagmula sa akin ang away. Kung sa umpisa pa lang, sinabihan niyo na siya. Hindi na sana nangyari ito. Ba, wala ka nang galang magsalita ngayon. Ginagalang ko ang iyong uniforme. Pero nakikita ko, hindi mo ginagalang yung tungkulin. Talagang hinahamon mo ko, no? Akin ang baril ko. Akin ang baril ko. Ayaw na kitang makita dito sa bahay ng Del Pilar. Bakit ninyo kami pinabayaan? Wala namang kabuluhan sa inyo ang buhay ng isang tao! Minakaw kayo, Alimbising. Ginagawa ko lahat ng aking magagawa upang mahuli ang pamatay kay Mang Laki.
Hindi ko magagawa yan sa isang kisap mata lang. Kung gusto ninyong mahuli, eh mahuli mo! Hindi ligid sa kalam mo ng marami. Nakilala mo pumatay sa asawa ko! Aling Bising, binabalaan ko kayo. Mabigat ang ibinibintang niyo sa akin. Pati ako, binabalaan mo! Alkalde! Alkalde! Humihingi ako sa inyo ng katarungan. Ang asawa ko isang mabait at tahimik na mamamayan. At kung may pagkakasalaman siya, yan ay dahil sa pagpapahalaga niya sa kanyang mga karapatan. Ebe, Katarungan! Katarungan ang hinihingi ko, Alkalde. Hindi pag-iiganti! Ebe, alam mo ba kung sino pumatay kay Mang Joaquin? Hindi ho. Ano hindi? Mga tauhan sa asyenda! Minsan na inireklamo na namin sa inyo ang pagbabanta sa asawa ko! Pero pinawalan pa rin niyo siya! Ginusto pa niyo kumabot siya ganito! Ebe, marami ng sumbong nakakarating sa akin na higit mong pinapanigan ang mga taga-asyenda kaysa sa taang bayan. Ayoko umila ng ganito. Ikinalulungkot ko sabihin sa'yo na hindi mo nagagampanan ang iyong tungkulin bilang hepe ng pulisya. Walang halaga sa'yo ang kapakanan ng taong bayan. Kaya hindi mo maaaring maalis sa aking isipan na meron kang kinakatigan o kinukuble. Wala ngayon. Hindi ko na kailangan na iyong panunungkulan. Hindi niyo magagawa yan, Alkalde. Ano hindi? Enteng! Disarmahan siya. Pati si Reyes at si David. Hindi naman kayo. At ako na ang bahala mag-ayos niyan, ha? Nandito ka ba? Hindi ba sinabi ko na siya na ayaw nagtama kita rito? Kung sinabi mo sa akin, hepe ka pa ng pulis. Etong tandaan mo, kahit hindi na ako hepe ng pulis, pag nagkita tayo muli, papatayin kita. Tandaan mo yan! Hindi ko makakalimutan. Alkalde! Ito ang taong pumatay kay Mang Joaquin! Sinusuko ko siya sa'yo! Kahit na siya'y tawang ko! Ayoko na may masabi na ako'y kumukup-kup ng mga tao lumalabag sa batas! Enteng! Ikulong mo yan! Alkalde! Kung ano man ang reklamo ng taong bayan, masabi ka lang. Selmo?
nagsabi sa akin na hindi ka tumuloy sa asyenda. Nagbaka sakali ako matagpuan ka dito. Hindi muna ako sumama sa kanila. Nabalitaan ko ang nangyari dito kagabi. Kailangan mag-ingat ka. Isa pa, tungkol kay Mang Delphine. Kahit na tinanggal na siya sa tungkulin, maaari ka niyang gambalain. Kilala ko siya, Selmo. Mapagtanim siya. Salamat sa pagkabahala mo sa loob. Tumawag nga pala ng pulong si Chinardo para maming gabi. Kung gusto mong dumalo, sasamahan kita. Baka sakaling matulungan ka niya. Gusto bang maging alkalde ng Del Pilar? Alkalde? Eh, happy lang ho, tinanggal na ako eh. Basta sa susunod na halalan, ikaw ang lalaban ko bilang alkalde. Wala ko tayong labang kay alkalde. Masyado ho siyang malakas sa tao. Lalo-lalo na sa mga nangyayari ngayon. Mahina ka talaga. Paano mananalo isang tao kung... Naintindihan ko kayo. Kumuha ka ng mapapagkatiwalang tao. Kung maaari, sa labas ng asyenda. Halika kayo sa loob. Tuloy kayo. Magandang gabi po, Alkalde. Magandang gabi po rin. Magandang gabi po, Alkalde. Gabi po. Inaamin ko na naging malaking kasalanan ko ang pagbibigay luwag sa mga taga-hasyenda. Inabuso nila ang pagbibigay ko. Ninombrahan kong happy si Delphine dahil sa rekomendasyon ni Senyor Dante. Ngunit, ano nangyari? Ang mga pangyayari nito mga nakarang araw ay hindi ko napalalampasin. Oo nga, malaki ang naitutulong ng hasyenda sa munisipyo. Ngunit hindi ko ipagpapalit ang karapatan ng taong bayan sa salapi na ibinibuwis na hasyenda. Alam niyo naman na si Hepe ay tinanggal ko na sa kanyang tungkulin dahil sa nagiging malapit siya sa mga taga-hasyenda. At ang ipapalit ko sa kanya ay sa enteng na matagal nang nanunungkulan dito sa ating bayan. Gusto kong ipamalita ninyo na kailangan ko ang 3 taong ipapalit sa mga pulis na sumama kay Delphine. At magparatang. Wala tayong sapat na katibayan upang iugnay ang mga taong pinaghihinalaan natin. Dahil sa mga taong napatay, ay hindi natin kilala. Hindi sila taga-hasyenda at hindi pa rin taga rito sa bayan. Maswerte pa rin ako. Marahil ang balang ukol sa akin ang siyang pumatay kay Enteng. Alkalde, nandiyan po si Salud, yung pamangkin nyo. Sige, patuloy siya. Paano, Alkalde? Hindi na kami magtatagal. Kami na ang bahala sa munisipyo. Sige, ikaw ang bahala. Sige ho, Alkalde. Salamat. Magandang araw po, Chong. Kasama ko na ako pinatatawag niyo. Si Selmo. Magandang araw po. Kaya kita pinatawag dahil sa gusto kitang pasalamatan sa ginawa mong pagtulong sa akin. Walang bagay ho yun. Alam mo, maupo kayo. Pinag-isip mo ko, Selmo. Ang sabi mo sa akin, ikaw ay isang sakada. Pero magaling kang gumamit ng barel.
Natutuwa ako sa isang taong marunong sa mga sandata. Maiba ako. Kung sakaling magkakaroon ka ng pangangailangan, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Kung meron akong magagawa, hindi ka magdadalawang salita. Salamat ho. Salud, ikaw ang mainom sa salud. Wag na ho, alkalde. Sa palagay ko, kailangan niyo muna magpahinga. Hindi. Kayang-kaya ko ito. Siya nga naman, Huchong. Kailangan na ho niya magpahinga. O di, kayang bahala. Sige ho, aalis na ho kami. Sige ho. At huwag mong kalilimutan yung sinabi ko sa'yo. Oo. Alkalde. Tungkol ho dun sa nabanggit nyo kagabi. Ano yun? Na nangangailangan kayo ng mga pulis. Gusto mo maging pulis? Kung maaari ho sana. Ikaw ay hindi taga rito? Kilala ka nila bilang isang sakada? Sa tingin ko, mabibigyan kita ng pwesto. At ang pwestong ibinigay sa akin ng alkalde ay ang pagkahepe ng pulisya ng bayan ng Del Pilar. Ngayon ay nasa wasto akong kalagayan upang matulungan. Hindi lang ang mga taga-bayan, kundi ang mga kapwa labrador natin nung araw sa loob ng asyenda. Inay, pinangangako kong gagawin kong lahat ng aking makakaya. Malaking bagay ang nagawa mo, Silmo. Ngayon, medyo tahimik na ang bayan. Saka wala ni mga dating hambog sa asyenda. Ay ba, ba't hindi ka nagtatabas? Kilala mo naman ako eh. Hindi ako sumasalungat sa init ng hangin. Ba't ako magtatabas sa asyenda? Sa init ng araw, maaari namang hindi. Salud, kamusta si alkalde? 3 araw ko na hindi nadadalaw. Mabilis ang pagaling niya. Nakabuti sa makagawa ay makababala siya ng bahay. Kapasya ko nga siya mamayang gabi. Kaya magsasabihin ko kinukumusta mo siya. Sige ha, nakasalag pa ako sa loob eh. Silmo, kaya na. Gutom na ako. Ikaw palang pumalit sa akin. Nung dumating ka rito sa kalamang sakada. Ngayon happy ka na. Ang laki ng asenso mo. Di ba sinabi ko sa'yo, na pag nagkita tayo muli, papatayin kita. Magandang umaga, Epe. Magandang umaga naman. Si Senyor Dante nandiyan ba? Sandali lang, tatawagin ko.
Mr. Davis. Sandali lang ho, Mr. Davis. Yes? Hindi niyo ba ako natatandaan? Ako ho yung batang tinulungan niyo ng araw. Ako ho si Pepe. Pepe? Hi. The son of Basilio? Pepe. It's been a long time. But I knew you'd come back. Palom con Papalika. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyo para sa akin ng araw. Don't worry about it. I'm just so glad to see you again. And a chief of police at that. Ako ang bahala, Pepe. Nobody will know. I have to go now, Pepe. Andiyan na mo siya, Epe. O, Epe! Mabuti naman pinulakan mo ang aking anyaya. Tayo na sa loob. Iya, paglabas mo kayong mainom. Maupo ka, Hepe. Siya nga pala. Binabati kita sa pagkakapatay mo sa dating Hepe. Alam mo, marami ng pang-abusong ginagawa rito niyan. Pati na asyenda pinipirwisyo. Hindi ko alam na pati pala kayo'y kanyang ginagambala. Kaya kita pinatawag, Hepe. Gusto kong magkakilalanan tayong mabuti. Ang asyenda at ang bayan ng Del Pilar ay isa. Gusto kong magkaroon ng matibay na ugnayan ng asyenda at ang munisipyo. Hindi naman siguro masama na sasabihin ko sa iyo na maraming nagagawa ang asyenda sa bayan ng Del Pilar. Una, ang buwis na binabayad ng asyenda sa munisipyo ay kinabubuhay ng bayan. Pangalawa, ang kaunlaran tinatamasa ng bayan ay maaari ding manggaling sa asyenda. Alam namin lahat ng sinasabi mo. Ang buwis at ang pag-uunlad ng bayan. Pero meron kayong isang nakalimutan. Asakal sa taas ng tubo ng kanilang pagkakautang. Pag-unlad ba ang parusahan sila na parang hayop? Kung hindi sila nakakatupad sa kanilang pangakong magbayad? At yung pinagmamalaki mong buwis, hindi ba yun ay nanggaling sa pawis ng iyong mga labrador? Bakit pati ang nangyayari sa loob ng asyenda binabanggit mo? Kabago-bago mo lang manungkulan marami ka nang naalalaman? Kung magsalita ka, para kang tubo sa lugar na ito. Ikaw na rin na may sabing ang asyenda at ang bayan ay iisa. Kaya lahat ng nangyayari dito ay dapat kong pakialaman. Lalong-lalo na kung may sumbong sa akin. Pepe, kaya kita pinatawag. Upang? Kaya mo ako pinatawag para mahikayat sa panig ninyo. Katulad ng dating hepe, hindi ba? Masama bang maging magkaibigan tayo? Kaibigan? Maganda pakinggan. Huwag lang gagamitin sa pansariling kapakanan. Sino ka para magsalta ng ganyan? Alalahanin mo ako si Don Dante Fernandez, ang may-ari ng asyendang ito. At kung hindi dahil sa asyendang ito, wala ang bayan ng Del Pilar. Diyan ka nagkakamali. Walang taong maaaring makapagsabi na sila nakapagbibigay ng buhay sa kanyang kapwa. Ikaw ay nabubuhay dahil sa mga labrador. At kung wala sila, wala ka rin. Wala na siguro tayong dapat pag-usapan. Palalabasin po natin ang asyenda ang taong yan? Ayokong taga-asyenda maging kalaban niya. Damian.
Alam niyo ho, Mang Tasyo, ang inyong kaso ay nasa piskalya na. Baka ho maglipat linggo lang, maisampa na. Huwag ho kayong masyadong mag-alala. Salamat po. Salamat po. Sige ho. Excuse me, I would like to talk to the chief. Si Hepe? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Importante lamang. Sandali, Hepe? Nandyan yung Amerikanong laseng kong tiga-asyenda. May kailangan yata sa'yo. Importante raw. Papasukin mo. Iwan mo kami, Rivera. Maupo kayo, Mr. Davis. Pepe, may importante akong sasabihin sa'yo. Ano yun, Mr. Davis? Kasi, ganito. May tatakas sa hacienda. Mamayang gabi. Tulungan mo sila. Pepe, please help them. Maraming salamat, Hepe. Kung hindi dahil sa iyo, patay na kami lahat. Ayun na, mga kasama. Sandali lang, Ba't kailangan nyo pang umalis? Higit na makakatulong kayo kung titistigo kayo laban sa mga taon ni Don Dante. Naku, Hepe, para mo ng awa. Ayaw namin tumistigo. Pabayaan mo na lamang kaming makalayo sa lugar na ito. Kung titistigo kayo, makakatulong kayo sa inyong mga kasama na matagal na nakatanikala sa lupa ng asyendang ito. Gusto ko man tumistigo, Hepe. Hindi ko magagawa. Ang unang tungkulin ko'y pangalagaan ng aking pamilya at itong mga kapitbahay ko sumama sa akin. At saka, kilala mo naman ang mga galamay ni Don Dante. Hindi natin alam kung saan naroon. At hindi natin kilala kung sino. Kaya, ipagpatawad mo, Hepe. Pabayaan mo na kami makalayo dito. Tayo na, mga kasama. Ba na tatlong gwardiya ng asyenda ang napatay kagabi? Oo. Ano ang kinalabasan ng investigation mo? Alam niyo, Alcalde, matagal ng panahon ng mga labrador sa asyenda ay napapatay ng mga gwardiya kung gusto nila tumakas. Yan naman ay karapatan ng mga labrador. Lalo na kung di na nila natitiis ang pamamalakad ng asyenda. Kagabi, nabaliktad ang pangyayari. May kinalaman ka ba sa nangyari? Galit na galit daw si Senyor Dante. At isa pa, Selmo. Dumating sa aking kaalaman na pinahanap ni Senyor Dante yung dalawang paupahang mananamita. Yung tinatawag nilang Markang Bungo.
at si Pepe Caluete. Mapanganib yung dalawa na yun. Kaya mag-iingat ka. Silmo, Hepe, kala ko hindi ka na namin makakasalo sa pagkain eh. At isa pa, kanina pa may nagmamaktol dito. Sino nagmamaktol? Tinatanong mo pa si Salon. Dodong, hindi ako nagmamaktol. Ngayon, hindi na. Pero kanina, nung hindi ko pa dumarating. Pwede ba? Tumigil na kayong dalawa. Kanina pa kayo Salon, pakilabas mo naman yung tinago mong ulam para kay Silmo. Wala akong pinatago. Ngayon ko pa magagalit. Dumating na nga yung hinihintay mo. Ay, nako. Mahirap talaga maging babae. Alam mo, Selmo, mahusay ka sa lahat ng bagay. Pero hindi mo naiintindihan ang mga babae. Kasi, mahirap maging babae. Hindi nila masabi ang damdamin nila. Wala silang magawa kundi maghintay, umasa, na mapansin ang napupusuan nila. Bakit? Ang tagal ko na sinabi sa'yo na malaki ang gusto ko siya. Hanggang ngayon pa ko sinagot. Ano? Ikaw? Di magpulis ka muna. Gaya ni Silmo? Oo. Salon, pulis na si Silmo at hindi pa. Ano pa, Mari, ang sinasabi? Alam kong maiibigan niyo ang kanyang ugali dahil na bukod sa maganda, siya'y maalalahanin at masipag sa mga gawaing pambahay. Nakita mo na, Mari, mahusay mamili si Pepe ko. O ano pa? Ano pa sinasabi ko sa sulat? Nagkasundo kami magpakasal. Ako, ikakasal na pala. At ang magiging ninong namin ay si Alcalde. Alcalde pa pala magiging ninong nila. Napakaswerte ng anak mo, kumare. Ang nagmamahal ninyong anak. Pepe. Manwari, ngiti ang kanyang tadhana. Sana ay mabigyan niyo ako na apo bago lumipas sa 1 taon. Sana ho, Alkalde. Ano sa'yo mo? Sana'y huwag kang tumulad sa akin. Nung araw, ako Mga kasama, magsikain na kayo! Magsipo kayo! Dito tayo. Alkalde! Hepe! Bakit hindi man lang niyo ako kinumbida? Ako ba naman ay hindi na isang mamamayan ng Del Pilar? Senyor Dante, ang isang kasalan na hindi pinangungumbida, lahat ng kaibigan ay inaasahang dumalo. Kung sa bagay. Kaya ako naman dinala ang iba kong mga tauhan. At ang aking kaibigan na si Marcang Bungo. Palagay ko naman, Alkalde, kilala mo siya.
Siya nga pala, Bungo. Gusto ko naman batiin mo ang ating hepe at ang kanyang may bahay. Binabati kita, Epe. Sayang. Sayang at hindi ako nakapagdala ng kahit anumang regalo. Pero nabalitaan kong mahusay ka raw gumamit ng baril. Kung ipahintulot mo, Ano, Hepe? Hindi ka ba nasiyahan sa pinakita ng aking kaibigan? kung tapos na ang iyong kaibigan sa kanyang palabas, maaari na siyang makalis. Dahil hindi ito isang tanghalan, kundi isang handaan dapat igalang. Ang ibig mo sabihin hindi ka namin kinalang? Ganun na nga. Ba, ininsulto mo kami ng kaibigan ko. Ang gusto mo sabihin mga bastos kami? Ikaw may sabi niyan. Tama ang sabi nila sa akin. Mahusay ka. Pero hindi kita mailagay. Parang nagkita na tayo. Kaya lamang hindi ko mailagay kung saan. Pero hindi bale. Alam mo ba ang tunay na dahilan kung bakit ako naparito? Kamag-anak ko ang dating hepe ng Del Pilar na pinatay mo. Kamag-anakan? O inupahan ka? Ikaw na ang bahala mag-isip. Pero kailangan patayin kita. Huwag ka mag-alala. Hindi pa ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataon na malasap ang tamis ng pulot gata. Kahit sang gabi man lamang. Pagkat bukas, biyuda na ang asawa mo. Hihintayin kita sa plaza. Pag hindi ka nagpakita, bababa ang lahat ng tauhan ko sa bundok. At ipinapangako ko sa'yo, susunugin ko ang buong bayan ng Del Pilar. Hanggang bukas. Isal mo, pupunta ako ng kabisera. Kinakailangan makahingi tayo ng tulong. Huwag na, Alkalde. Kahit na ano mangyari, hindi madadamay ang bayan ng Del Pilar. Ako lang ang kailangan niya. Salud. Sir, mo hindi kita maturok. Ang iyong pagkatao at ang iyong kalooban ay biglang nagkaroon ng taping. Kung kaya't hindi kita maintindihan. Ang tanging natitiyak ko ay hindi ka pang karaniwang sakado lamang. At ang mga nagdaang pangyayari ay nagbibigay din dito. Hindi ko tuloy matiyak kung ang pangalan mo'y Selmo. Kung saan ka nanggaling.
kung ano talagang inlayunin. Tulad ngayon, ang pagkakasupit mo sa imbarel. Lahat ng bagay na gumagambala sa akin. Kung mahal mo ako, tatapatin mo ako. Napakabilis ng mga pangyayari na kahit ako hindi ko inaasahan na ito'y maganap. Oo, nagpanggap ako. Hindi si Elmo ang aking pangalan. Ngunit ang lahat ng yan ay may kadahilanan. Kung papala rin ako, matutulungan ko ang mga taong matagal nang naghihirap at inaapi. Kaya kailangan harapin ko ang taong yun. Ngunit ang lahat ng ito ay walang katiyakan. Natatiyak ko mahal kita sa loob. Alkalde, pababayaan niyo ba si... Wala akong magagawa. Si Shell mo mismo ang nagpasya sa bagay na yan. Alam ko na! Nailagay na rin kita. Kung hindi ko pa nakita nakasukbit sa kaliwa ang baril mo eh, hindi ko pa maaalala. Pepe Caliwete! Alcalde! Makinig ka mabuti! Alam ko magtataka ka! Sasabihin ko! Kilala mo ba kung sino tang hepe ng inyong pulisya? Si Pepe Caliwete! Isa lang ang huli ng aming gawain! Alam mo bang pinuntahan kita sa Barrio Boran? Pero hindi kita inabot. Maraming kasamahan ko napatay mo roon. Ngayon ay nagkita rin tayo. Ngayong nasaksi ako,
Naniniwala ako sa kanila na ikaw ay pinanganak na may baril sa iyong kaliwang kamay. Magkikita pa naman tayo. At baka sa ibang araw, mabaliktad ang pangyayari. Maaring ikaw naman ang sumuko sa akin. O kaya hindi na dumating ang araw na yun. Si Selmo pala si Pepe. Ang galing sa baril. Ang bilis. Oo, kitang-kita ko. Talaga. Ngayong alam niyo ng tunay kong pagkatao, ako'y nagbibitiw sa akin tungkulin. Bakit naman? Ako'y nagpanggap, alkalde. Yan ba'y matatanggap niyo? Kung prinsipyo din lang ang pag-uusapan, sasabihin ko sa'yo, ang tunay na diwa ng katarungan ay hindi ang walang alinlangang pagsunod sa batas. Kung ikaw ay aming pababayaan, ay hindi namin sinusunod ang tunay na diwa ng katarungan. Kaya, ibig naming manatili kang hepe. Maraming salamat, alkalde. Salud. Sa. Kumusta ka, Pepe? Pepeng Kaliwete. Matagal na kitang pinahanap, ah. Narito ka lang pala. Tama sabi. Yung napakalapit ay napakahirap makita. Tulad ng tungkil ng ilong. Ikaw yung Pepeng Maliit ka pa lamang inakapatay ka na ng isang Amerikano. Bakit ka bumalik? Para magigante? Ngayong alam mo, nasa ako. Huwag kang mainip. Makikita mo rin siya. Natatandaan ba ang ginawa mo sa akin ng kasal mo? Bakit hindi mo putok? Ibuta mo! Pag pinutok niya, sabugin yung utak ng babae yan. Huwag kang maniwala sa kanya! Lumaban ka, Pepe! Pag hindi ka lumaban sa kanya, papatayin ka niya!
Lumabang ka! Traitor yan si Dante! Lumabang ka! Ba't hindi mo putok? Putok mo! Itigil niyo yan! Itigil niyo yan! Dahan-dahan ang pagbihip. Dahan-dahan. Para makanyakit. Hayop ka! Hayop ka! Tutunugin ko ang kabang mong ipinagmamalaki. Wala nang maniwala sa'yo. Itigil niyo yan! Talagang hindi kita pinatay. Ngayon, patas tayo. Bibigyan kita ng pagkakataon para maisakatuparan mo ang matagal mo nang hinahangad ang paghihiganti. Sa huling araw ng tabasan, bigyan kita. Kailanganin mo yan. Sa huling araw ng tabasan. Kausapin niyo siya, Mr. Davis. Kailangan makagawa tayo ng paraan para makaharap ni Dante. It's so hard to get him to back down from anything. Tao po! Tao po! Magandang araw po. Magandang araw din po. Dito ba nakatira si Pepe? Oo. Candida? Mr. Davis? Candida. Well, I thought I'd never see you again. You haven't changed much. How are you? Salute, this is Pepe's mother. Salud? Opo. Mana po, inay. Kamusta si Pepe? Mabuti pa kung maupo muna kayo. Ang masamang balita ay mabilis laganap ng kumalat. I'm sorry, Candida. It hurts me to tell you, but Pepe's hand is a real mess. Most all the bones have been broken. Hinamon mo siya sa huling araw ng tabasan. Sa makalawa na hulyon. Paano ang gagawin ko para huwag niyang tanggapin ang hamon ni Dante? And if he forces himself to use his broken left, he'll never be able to use that hand again. What's more, hindi niya matatalo si Dante with his left, nor can he beat him with his right. Either way, he's a dead man.
walang galang sa'yo, Pepe! Ako, 10 na aking mga kasama, ay naparito upang kausapin ka. Ay sana paunlakan mo aming kahilingan. Ang may paglilingkod ko sa inyo, Mang Sidro. Nang kailangan ka namin, ay walang alinlangan tinanggap mo ang pagkahepe. Dahil dyan, ay kumilala kami lahat ng utang na loob sa iyo. At magbuhat noon, ay marami na rin panganib ang iyong dinaanan. At nitong huli, labis na ang pahirap ang dinanas mo. Ibig namin paalala sa iyo na ikaw ay mayroong tungkulin sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Labis-labis na ang nagawa mong kabutihan sa amin. Kaya alalahanin mo naman ang kapakanan mo. Masakit sabihin, Pepe. Ngunit kung ganyan ang kalagayan ng iyong kamay, ay wala kang magagawa. Kaya kami ay nakikiusap sa iyo na huwag mo nang harapin ang iyong kalaban. Mahal ka namin, Pepe. Totoo yun, Pepe! Lisanin mo na ako, Pepe! Kaya nakikiusap kami, Pepe, na lisanin mo na ang bayang ito at magbagong buhay ka sa ibang lugar. At umasa ka ang lubos naming pasasalamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong pagkabahala. Tutuloy na kami, Pepe. Pepe! Tuloy kayo! Tuloy! Magpapaalam na ho kami, Alkalde. At maraming salamat sa tiwalang pinagkaloob niyo sa akin. Masama man ang loob ko na makita kayo umalis. Nasisiyahan na rin ako sapagkat sinunod niyo ang payong taga Del Pilar. Hindi karuwagan ang umiwas sa kapahamakan. Chong, maraming salamat ho sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. Sana'y samahan kayo ng magandang kapalaran. At huwag niyong kalilimutan na ipabalita sa akin kung nasaan kayo at kung ano inyong kalagayan. Paano, Alkalde? Tutuloy na kami. Magpapaalam na ho kami sa inyo, Mang Sidro. Aling Goring, Aling Bestra, Aling Nena. Sige, Pepe. Huwag mo sanang kalilimutan ang sinabi namin sa'yo. Mahal ka namin lahat at mananatili sa aming isipan ang nagawa mong kabutihan para sa amin. Maraming salamat ho, Mang Sidro. Sige ho, Aling Bestra, tuloy na kami. Mabuti naman sinunod mo ang pahay ng mga taga rito. Masarap ang mabuhay, hindi ba, Epe? Mabuti ng buhay na bandado, kaysa patay na kinararangal. Pepe, umalis ka na. Huwag mo silang pansinin. Tayo na, Pepe.
Senyor Dante. Si Pepe ay iniwasan ka nang dahil sa pakiusap ng taong bayan. At nang hindi dahil sa anumang bagay. Alkalde, binigyan pa ng magandang dahilan ng pag-alis ng inutil na yan. Aba! Nag-iba ka ng isip ah! Talagang gusto mo mamatay sa bayang iyong kinagisnan, ha? Pagbibigyan kita. Pepe, hindi mo na kailangang harapin siya. Nagpautos na ako sa kabisera. Anumang oras maaaring dumating ng tulong. Wala ng kabuluhan ang lahat ng nagawa ko kung di ko siya harapin, Alkalde. Ano ba, Alkalde? Malis ka na riyan! Baka gusto pang mapasama sa libingan. Alkalde, habang naririto ako pa rin ang hepe ng pulisya. Hoy! Huwag mo ko takutin! Sinabi ko naman sa'yo, huwag mo akong takutin eh. Hindi mo magagamit yan. Ba't dati ng kamay mo eh? Alam ko.